Sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang ika-123 taong anibersaryo ng proklamasyon ng ating simbahan. Isang magsisayang araw na nagpapaalala sa atin ng isang ugat bilang isang simbahan na ipinanganak mula sa pananampalataya, pag-ibig sa bayan at paninindigan sa katarungan ng kalayaan. Kaya nga ayon sa ating ebanghelyo ngayong umaga, kung saan ay isang paanyaya sa atin para manatili tayong konektado kay Kristo, sapagkat kung tayo iwalay sa Kanya, wala tayong nagagawa. Dahil ang tunay na bunga ng ating pananampalataya ay nakakayag lamang kung tayo mananatili sa Kanya. Kaya sa banal na misa ngayong umaga, ito ay isang paalala na gaya ng mga sanga na nakakabit sa puno, hindi mabubuhay ang iglesia kung ito'y lalayo sa ugat ng ating pananampalataya. Kaya nga bilang kasabi ng simbahan, tayo ay pinatawagan ng mamuhay ng tapat sa ating pananampalataya, maging aktibong bahagi sa misyon na sinasabi sa ating Kristo. At nawa ay manatiling matibay ang sanga na nakakabit sa tunay na puno ng ubas kung saan ito ay ang ating Panginoon Jesucristo. Ating itong isama sa ating mga panginoon. Ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Steven Sales, George Vicaria, Romnick Villavicencio, and Boy Federman, magsitayo po ang lahat at ating pagawitin ng pambunga ng awit.
syudad umaga din. Welcome po sa pagdiriwang itong banal na misa. Kasabay po pagdiriwang ng ika-123 pagkatatag ng ating simbahan ng Iglesia Pilipina Independiente na para sa Diyos, ganun din po at para sa bayan. Kaya sa umagang ito, sabay-sabay natin purihin at pasalamatan ang Panginoong Diyos. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na bayan ng Diyos, sa biyaya ng Espiritu, tayo'y muling tinipon, tayo'y sama-samang lumapit sa Diyos, tahag sa yapak ng ating kasaysayan, at tama ng apoy ng ating pananampalataya. Sa panahong pinipilit ang katotohanan, binubura ang kasaysayan, sinisingit at natinig ng pag-asa at pinipilit ang punin ng bayan. Sa gitna ng katuluhan, kasinungalingan at kawalang katarungan, tayo ay naririto upang makinig, manalangin at kumilos sa pagunita ng ating ika-123 taong pagsilang bilang simbahang Iglesia Pilipina Independiente. Inaanyayahan tayong balikan ang ating ugat, simbahang isinilang sa panawagan ng katarungan. Pinanday at pananampalataya ng sambayanan at pinalalim ng pagmamahal sa bayan at sa Diyos. Halina't muling ialay sa Diyos ang ating panalangin, pagtalima at pagkilos. Mula sa kanyang altar patungo sa lansangan ng kabukiran hanggang sa kalungsuran. Mula sa karugtog na panalangin tungo sa tinig ng pagpapahayag. Taglay ang pananalig na kahit pinakamakapal na dilim, ang liwanag ng Panginoon ay patuloy na lumiliyab. Gumabay, nagpapalaya, at nagbibigay buhay. Sa ngalan ng Diyos na buhay ng kanyang bayan na minamahal, tayo magsimula sa pagsamba, kalakip sa puso na niningas ng pananampalataya, tibok ng pag-ibig, at sa matapat at walang takot sa pagsaksi. Sabay-sabay po natin luwalhatiin ang ating Panginoon. Luwalhati sa Diyos sa kahinaan. Hallelujah.
Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, ang iyong Espiritong Banal, binuhay mo ang iyong simbahan upang ito'y maging tanglaw sa gitna ng dilim, tinig sa gitna ng katahimikan, at tibay ng loob sa gitna ng takot. Ipagkaloob mo sa amin ang puso ng paglilingkod, ang tapang ng pagsaksi at pagsisiwalat ng iyong kalooban, upang sa aming pagsamba kami mapuspos ng iyong lakas, mahubog sa iyong katotohanan, at maisugo sa daigdig bilang iyong mga buhay na saksi. Sa pamamagitan ng aming Panginoong sa Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y nalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na paggabay mo sa amin, sa pagtitipon na ito, na patuloy mong pinuspos ng iyong biyaya at pala ang bawat isa sa amin upang makiisa sa pagdiriwang na ito, ang pagtatag ng iyong simbahan, ang isang daan at 23 pagtatag ng simbahan Iglesia Pilipina Independiente. Patuloy kami nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, lalo-lalo na sa aming mga kapatid na ngayon nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Steven Sales, George Ricania, Romnick Villavicencio, at din po sa aming kapatid na si Boy Viegalan. Patuloy mo nawa silang pagpalangin at ipagkaloob mo sa kanila maraming karawang kaarawan sa kanilang buhay. At naway ang buhay na ipinagkaloob mo sa kanila, ito naway gamitin nila sa kanilang patuloy na paglilingkod sa iyong simbahan, sa aming kapwa, at din po sa iyong dakilang pangalan. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo'y nanalangin, makapangyarihan ulang hanggang Diyos sa pagsasagawa po namin itong banal na misa. Ito'y pinapangunahan, lalo na sa mga sponsor sa umagang ito. Ang First Sunday Mass sponsor na ito'y pinapangunahan sa pamilya ni Consihal Edgar Perlas, Dante Ricania, Maribel Gabonelas, Jaime Rianzares, Marjo Candelaria, Wilson Saludes, Marcial Saludes, Paciencia Medina, Florencio Saludes, Resti Candelaria, Maricris Ariola, Narcisa Heronaga, Ronel Ricania, Gina Labusta, Flor de Lisa Saludes, Edwin Recto, Alexander Saludes, at din po sa pamilya ni Maribel Villavicencio, na naway punuin mo sila ng iyong pagpapalat biyaya at patuloy mo nawang pasaganain ng kanilang pamumuhay upang patuloy kanilang mapaglingkuran. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin, O Diyos na puno ng awa. Sa aming pagtitipon din po dito ngayon, amin pong idinudulog sa iyong harapan na naway kaawaan mo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Pagkalooban mo nawa sila ng malakas ng kanilang mga pangatawan at pagalingin mo sila mula sa kanilang karamdaman. Lalong-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, at din po sa aming kapatid na si Father Edwin Luto. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin, O Diyos na walang hanggan, sa pagtitipon din po namin dito ngayon. Amin po inaalaala ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sumakabilang buhay na. Aming pinapanalangin sa iyo na naway pagkaloob mo ang katahimikan para sa kanilang mga kaluluwa, lalong-lalo na sa kaluluwa ni Gisalen Candelaria. At ang lahat ng ito ay sumamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat ating pakinggan ng mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ito ay isang paalala sa atin na sa bawat hirap at hamon sa buhay, ay may Diyos na nakakakita, nakikinig at kinikilos para malampasan ang ating mga problemang kinakaharap. Palagi natin tandaan na sa kabila ng buhay natin ngayon na puno ng mga hamon
sa buhay, ay hindi tayo nag-iisa. Sa bawat desisyon, sa bawat laban, ay kasama natin ang Diyos. Kaya, katulad niya, huwag tayong magdalawang isip na tumulong sa mga nangangailangan, nawa ay maging instrumento na tayo na huwag matakot sa bawat hamon ng buhay dahil kasama natin ang Diyos. Atin pong pakinggan ito ng pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 3, nagsisimula sa talata 7 hanggang talata 12. At sinabi ng Panginoon, aking nang nakita ang kadalanghistaan ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpatatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumiba upang iligtas sila sa kamay ng Ehipsyo at upang sila'y isampa sa aking mabuting lupain at malawak mula sa lupain niyaon. Sa isang lupain, binubukala ng gatas at pulot sa dako ng Kanineo at ng Hedeo at ng Amoreo at ng Pereseo at ng Hebeo at ng Hebuseo. At ngayon narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. Saka aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susubuin kay Paraon, upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? At kanyang sinabi, tunay na ako isa sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo, na ikaw ay aking sinusugo pagkat iyong nailabas sa Ehipto ang bayan na maglilingkod sa Diyos sa bundok na ito. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Espiritu at iisa ang Diyos na Ama ng lahat. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat gawin natin sentro ang pagkakaisa bilang isang pamilya sa pananampalataya. Dahil ang buhay ng tao ay mas magiging makabuluhan kung ito ay ibabahagi sa kapwa na may pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahal ayon sa lulungan ni Kristo. Ating pagpakinggan ng ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, nagsisimula sa talata 4 hanggang talata 6, at magpapatuloy sa talata 11 hanggang talata 16. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Kaysa sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod at ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito doon at dinadala sa mga magkakabila ng lahat ng hangin ng araw, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa pagtusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig at manggasilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo. Sa makatuwid, bagay si Kristo, na dahil sa Kanya ang buong katawan na nakalapat sa mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ayon ipapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Juan,
Sa Kabanata 15, nagsisimula sa unang talata hanggang talata 11. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapagalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, at manatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang mga sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin, at hindi nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang kayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maiibigan at ipagkakaloob sa inyo. Mapaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatunayang mga alagad ko kayo. Kung papaanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at kayo'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po.